Hi kids! Ako nga pala si Tati. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo. Handa na ba kayong makinig? Ngunit bago yan, may tanong ako. Kapag mainit, ano ang ginagawa natin? Tama, nagpapaypay, umiinom ng tubig o nagpupunta sa malamig na lugar. Kapag malamig naman, tama ulit, nagsusuot tayo ng jacket o kumot. Pero alam niyo ba, hindi lang tao ang gumagawa niyan. Pati hayop at halaman, marunong ding mag-adjust sa kanilang paligid. Una, ano nga ba ang organism? Ang organism ay ang mga buhay na bagay. Kasama dito ang tao, aso, pusa, isda, puno at bulaklak. Lahat sila ay nabubuhay at kailangan ng magandang environment o kapaligiran. Ano naman ang environment? Ang environment ay ang paligid natin. Kasama na dito ang hangin, tubig, araw, lupa. Dito nakatira ang mga organism. Ngayon naman, anong ibig sabihin ng regulatory? Ang regulatory ay paraan kung paano inaalagaan ng katawan o ng isang buhay na bagay ang sarili nito para manatili. Parang kapag naiinitan ka, umiinom ka ng malamig na tubig. Tinutulungan mo ang katawan mo para hindi ka masyadong mainitan. Iyon ang regulatory. Kapag mainit naman ang panahon, pinagpapawisan tayo. Bakit? Para lumamig ang ating katawan. At kapag malamig naman ang panahon, minsan nanginginig tayo. Nagawa iyon ng katawan para uminit tayo. Alam niyo ba kids na mahalaga ang regulatory dahil tinutulungan nito ang mga organism na mabuhay? At tandaan, kung walang regulatory, masyadong iinit ang katawan o masyadong lalamig o masyadong manghihina ang halaman. Kaya tumutulong ang katawan at ang environment para maging ligtas at healthy ang mga buhay na bagay. Kaya mga bata, tandaan natin, ang mga organism ay ang mga buhay na bagay at kailangan nilang mag-adjust sa kanilang environment para manatiling malusog at masaya. At tayo rin, dapat alagaan natin ang ating environment ha? Magtapon ng basura sa tamang lugar, magtanim ng puno at magtipid ng tubig. Yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye!